Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ang atin pong pag-uusapan ay ang napakatinding pagsoplak ni Attorney Claire Castro dito kay BP Sara na talagang nagmukha pong timang talaga. Etong si BP Sara dahil po sa talas ng memorya, katalinuhan at pagiging logical nitong ating spokesperson o ang kumbaga Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro. Ate Lorna Taniguchi, hello po. Oy, Ate Laila Collins. Hello po Ate Laila Collins. Ate Lorna Taniguchi, salamat po. Naku, thank you na po agad dyan sa iyong buhay naman, no? Zemli Villanosa ng Santa Rosa, Laguna, hello po. Si Ate Lorna Taniguchi ay taga Osaka, Japan. Ayun, salamat po, salamat po. Ito po, napakatindi naman kasi ng mga kinukuda ng ating ikalawang Pangulo. Diba? Ewan ko ba, bakit ganun talaga ang kanyang pag-iisip? Sagutin ko lang, ma'am. Trabaho ba ng presidente? Ayun, teka muna, hindi pa kita piniplay. Teka muna, BP Sara. Tumiplay ka agad si BP Sara Excited siyang mapakinggan yung kanyang katangahan. Ako talaga, sa totoo lang po, kumbaga syempre ginagalang natin to ikalawang pangulo, kaya lang sobrang bastos na kasi. Hindi na po maganda mga pinagsasasabi at nakikita ko po yung kanyang mga followers, lalong-lalo na ang kanyang mga bulag na vlogger. Grabe po kung murahin si Pangulong Bongbong Marcos, ba't hindi niya sinasaway? Ako nga, buti nga, hindi ko siya minumure. Pero naku, nakita ko Ate Tessie Limeta ng Nasugbu, Batangas. Grabe po, meron pong isang vlogger na madungis, may uling sa noo, parang laging Ash Wednesday ang peg. Naku, kung murahin si PBBM, kung sabihan ng tanga at bobo. Samantalang, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang sumasagot sa lahat ng problema ng ating bansa na hindi nakikita ng mga bobong follower at mga bobong vlogger ni Sara Duterte at ni Digong. Ngayon, ito po ang kinukuda ni Sara Duterte. Pakinggan nyo na lang po. Maikli lang naman to. Tapos after po nyan, si Atty. Claire Castro na. Sagutin ko lang, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuling na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuling na drugs. Good afternoon po, Yusek. Kahapon po pinuna ni Vice... Ayan. Sabi ni Sara, hindi daw trabaho ng presidente na mag-photo op sa pagsira ng mga ebidensya ng droga. Hindi daw po yan trabaho. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko makita yung logic. Ano hindi trabaho? Wala namang nakalagay sa konstitusyon na bawal umattend ang presidente ng bansa sa incineration ng mga nasabat, nakulimbat at mga nahuli na droga sa mga operation ng PIDEA, PIDEG o ng kung anumang drug enforcement unit dito sa ating bansa. Wala namang ganun wala namang ganun. Kung ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay umattend sa gagawing pagsira ng mga ebidensya na ito, tingin ko wala namang nilalabag na batas si PBBM at walang masama sa kanyang ginawa. Ginagawa na lang katatawanan ni Sara kasi nga po, walang utak to Baka nga matalino pa yung anak ko na 2 taon dito kay Sara Duterte. Nakikita ko si Sara Duterte para yung alam mo yung meron siyang katawan ng isang grown up pero ang utak
matalino pa ang mga isdang biya. Alam niyo isdang biya, yung nahuhuli sa sa Taal Lake. Yun, ganun po kaliit na isda. Maliit pa po sa utak ng biya ang utak ni Sara Duterte. Hindi nagmamatured. Alam ko parang 45 years old na ito pero hindi po nagmamatured. Ako nga 27 lang ako matured na isip ko kaya nagtataka tayo dito kay Sara Lustay, ganun ang kanyang pag-iisip. Ututong DDS, si Sara hindi dapat igalang kasi demonyo ugali niyan. Zemli Villanosa, may napanood ako ngayon lang, ayaw na daw niya bumaba. Sisirain daw lahat, tama man daw o hindi, basta sisirain daw lahat. Hala, may something na ata, sabi ni BP Sara, di ko lang ma-download. Okay po. Parang malakas na talaga to yun itong si Sara. Napapansin ko po, talagang lumalakas na po ang kanyang toyo. Hindi na po maganda ang kanyang ikinikilos, hindi na po tama ang kanyang mga pinagsasasabi. Di ba, Nanay Teresita Tan? Buti po natsempuhan niyo po ako. Okay naman po at Nay Teresita Tan at nako, nandyan na ang ating mga tropa pips from Hong Kong. Si Ate Renselin Catalina. Ayan, Ate Catalina, hello po. Lumalala ang utak niya. Di ba? Malala na po, parang talagang na to, alam niyo yung sinasabi niya na si PBBM daw po ay gustong i-perpetuate ang kanyang pwesto bilang presidente ng bansa. Pero hindi po totoo yan. At ang nakikita natin na parang ang may ayaw po na bumaba sa pwesto o magtagal sa pwesto ay itong si Sara. Diba? Nay Teresita Tan, mentally disturbed yang si Sara. Okay, utong DDS. Idol Mac, ingat po tayong lahat na nagmamahal sa ating Pangulong BBM. Yun nga po, actually, kahit nga po ako, meron po akong mga natatanggap na mga chat at mga pagbabanta. Hindi ko naman po pinapansin yan at ako po matagal nang may banta. Nung ako po high school, lagi po akong binabantaan. Tanggap ko po yan. Ako high school pa lang po ako, binabantaan na ako ng mga kaklase ko. Humanda ka makmak, mamayang uwian. Pag hindi mo ko inihatid sa bahay namin, susumbong kita sa tatay ko. Yan, mga kaklase ko na magaganda. Ako on trip noon kapag naman kunwari JS namin, humanda ka makmak. Pag hindi mo ako sinayaw sa JS namin, malilintikan ka sa kuya ko. Kaya po yung mga ganyang pagbabanta, wala na po sa akin yan. Nanay Tiger Lily, ayan, ako na, hello po. Nay Tiger Lily, ayan, nagbabalik live po ako. Salamat po sa inyong lahat na mga nakaka-discover na ako'y nagla-live. Ayan, Nay Teresita Tan, baliw na yung Sara na yan kung ano sinasabi. Lakas nga po ng toyo Pakinggan pa natin tong kanyang hindi pala, si Attorney Claire Castro na pala tong sasagot. President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Capas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng presidente ang pag-photo ops sa nahuli na drugs at mag-photo ops sa pagsira ng nahuli na drugs. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang Pangulo ay gumising na maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nag-utos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang illegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi din po itong inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira
sa mga illegal na droga na ito kaysa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pag-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat, Luisa Cabato. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Soplak si Sara doon. 'Di ba? Soplak siya doon no. Kumbaga, alam mo yung para kang sinampal ng kaliwat kanan tapos sinundan pa ng uppercut. Parang ganoon ang ginawa ni Attorney Claire Castro dito kay Puset. Tessie Limeta, hello po, Japinay. Baliw-baliwan talaga si Sara. Oy, Kuya Chris Angel, hello po. Joy Cabrera watching from Sagay City, Negros Occidental. Shoutout sa mga taga Bacolod. Ayan. Lia, wala na pinagkakitaan na ng mga Duterte, sinunog na. Okay, sige Ate Catalina, tambay ka lang diyan. Salamat po. Ito kung ang ating Pangulong Bongbong Marcos pumunta man sa incineration ng mga nahuli na mga illegal na droga, walang masama. Kung si Digong pumunta din sa incineration ng mga nasabat nila na droga noon, wala ring masama Diba? Wala talagang masama doon. Walang nilalabag na batas ang bawat presidente sa gagawin nilang ganyan. Dahil yan ay isa lamang pagpapakita na meron silang ginagawa kontra sa illegal na droga. Diba? Pero malaki ang kaibahan kay BBM at kay Digong. Kay Digong, pumunta man siya sa incineration, hindi na po pinapakita sa press na sinusunog lahat. Yung nakulimbat na 100 kilo, let's say 100 kilo o 200 kilo. Yung kalahati niyan ibabalik sa market, ipapakalat ulit. Kay PBBM, sinisiguro niya na ito ay talagang masusunog. Hindi po napalitan ng betchin o ng yung snowbear na dinurog. O stork na dinurog, hindi po napalitan ng ganon. Hindi napalitan ng pulbos. Sinisiguro ni PBBM sa mga press at sa mga Pilipino sa taong bayan na ang kanyang pinapasunog doon sa Capas Tarlac ay yung mga ebidensya talaga at hindi po ito makakabalik sa merkado. Yan ang kaibahan lang kay PBBM, di ba, Ate Suset Tabor? Yan lang ang kaibahan kay PBBM at kay Digong. Si Digong, pag pumunta yan doon sa sinusunog na mga droga, photo ops talaga yon. Bakit? Alam naman natin na hindi siya seryoso sa kanyang drug war. Dahil kung seryoso siya sa kanyang drug war, bakit hindi niya pinakulong ang kanyang economic advisor na si Michael Yang? Bakit hindi niya naipakulong si Peter Lim? Bakit walang mga drug lord na nakulong noon? At tanging ang mga nagurgur sa panahon ni Digong ay ang mga kababayan natin na mga small time lamang. Yun po ang masakit na katotohanan Diba? Hindi katulad dito kay PBBM, bloodless, walang dumadanak na alam nyo na kung ano yun, muntik ko nang masabi. Kasi alam nyo medyo stricto si Lolo sa mga ganyan salita
wala pong nagugurgur, wala pong mga nasasaktan, maaring meron din. Pero ito yung mga tunay na mga gumagamit talaga, mga nakikipaglaban talaga sa mga PNP, sa mga nanguhuli. Lehitimong operasyon. Hindi katulad nung panahon ni Digong na ultimo ang isang estudyante na may exam kinabukasan, pinag-initan ng mga PNP noon para makakota, ginawa pong runner at pusher. O yung kinukwento ko, na call center agent, yung isang anak 2 taon, yung isang anak months pa lang, hindi pa po man lang nabibinyagan. Yung call center agent na babae at call center na agent na lalaki, nagkakilala sa call center, naging magjowa, nagsama, nagkaroon ng isang anak, 2-year-old, tapos nabuntis ulit, nanganak, magkasama pa rin sila, namumuhay sila ng mapayapa, matiwasay, maayos. Oy, nakapakilike nyo naman yung video. 23 pa lang yung like natin. Like din po pag may time. Ngayon, nung po itong naging mag-asawa na ito, matiwasay buhay nila kasi si babae, bahay lang. Si lalaki, walang bisyo. Ni sigarilyo, ni makipag-uinuman sa mga kaibigan, hindi po sumasama. Ang bisyo niya lang, kada off day niya, nagbabasketball siya tuwing hapon para mapangalagaan ang kanyang pangangatawan kahit papaano. May exercise sa loob ng 1 buwan. Sa loob ng 1 linggo. Ngayon, pumasok si lalaki, inihatid pa ni babae sa kanto. Karga-karga yung anak nilang bagong panganak. Kumis pa dun sa anak, kumis pa sa asawa. Ngayon, kinabukasan, uwian na ni lalaki. Madaling araw. Ngayon, nung umuwi na si lalaki, bumaba na ng jeep, paputok na ang liwanag ng araw, meron din pong narinig na putok, umaalingaw-ngaw doon sa kanto nila. Maya-maya meron na pong nakahandusay na lalaki sa kanto at meron pong nagkalat na mga papel, nakasulat, "Wag tularan adik, wag tularan pusher." Nang imbestigahan ng pulis, wala sa listahan ng drug list. Wala din sa listahan ng barangay na mga minomonitor na mga adik sa lugar nila. Wala din sa listahan ni Mayor. Wala din sa listahan ni Kapitan. Wala sa listahan ng PIDEA. Nung dinrug test, negatibo. Pero kasama po siya sa mga EJK na ginawa ni Digong. Eventually, napag-alaman po, inosente talaga yung lalaki. At ginawa lang po na ginurgur siya para makakota yung mga sinasabing mga lespo doon. Diba? Kaya, diba, yun ang masaklap na katotohanan. Ang ginagawa ni PBBM na paglaban sa illegal na pulburon ay talaga pong seryoso, talaga pong tinatrabaho nila ang mga tunay na drug lord at ang mga talagang malalaking isda na sumisistema ng illegal na pulburon dito sa ating bansa. Hindi po katulad nung panahon ni Digong, puro po mga nakatsinelas ang mga sinasabing nanlaban. Puro po mga walang kabuhayan. Yun na lang sabihin natin, mga mahihirap. Diba, Ate Japinay, kawawa talaga yung mga biktima. Dapat ibalik nila yung nabasurang kaso ni Digong. Alin po ba doon? Halatang lutang at nangihinayang sa pagsira ng illegal na droga, dagdag din sana sa pambayad sa 16 lawyers. Oo nga, no. Ayun, Jake Bulasok. Okay, sige lang, isa lang ang gusto yo, 'di ba, yung masala ang Duterte. Bakit ayaw ni BBM magpa-drug test? Yun katanim lang, inaani na. Malaman.
ulan may araw di bangag BBM budol bangag Marcos di ba Brad So si Jake Bulasok, ang comment nyo po kasula-sulasok. Walang kadating-dating. Alam mo yung si Sara, hindi ko alam kung si Sara ba ang nahawa ng kabubuhan doon sa kanyang mga follower or yung mga follower ang nahawa ng kabubuhan kay Sara. Or pare-pareha sila mga bobo at nagsama-sama. Birds of the same feathers flock together. Lagi nilang binibintangan si PBBM na bangag, weak president. Alam niyo po ba ang isang bangag hindi po makakapagtrabaho yan? Hindi yan makakaisip na mag-donate ng Starlink doon sa Marawi City para magkaroon ng internet access ang ating mga kababayan doon, lalo na yung mga estudyante at mga teacher. Kasi yung Starlink po, 30,000 ang isa nun. Plus shipping fee, 2,500. So yun pong binigay ni PBBM na 5 Starlink, 165,000 po ang equivalent nun. Kung si PBBM po'y talagang bangag at gumagamit talaga ng illegal na polvoron, bakit pa siya magdodonate ng Starlink doon sa Marawi? Ano ba mapapala niya? Diba? Di kung si PBBM talaga'y bangag, di sana ibinili niya na lang yun ng polvoron. Kung talagang bangag siya at gumagamit ng illegal na droga. Diba? Kaya alam nyo, hindi ko po hindi ko po malubos maisip kung sino po ba talaga ang bobo. Si Sara Duterte ba o si Paminaw? Sino ba talaga ang bobo? Pero sigurado ko bobo tong si Paminaw Bayad po talaga ako. Ako po inaamin ko, bayad po talaga ako dito. Bayad talaga ako sa ginagawa ko. Alam niyo kung magkano? 125 million in 11 days. Ayan. Napakalaki po ng bayad sa akin dito. 125 million po in 11 days. Kaya pasensya na po kung aminin ko pong bayad ako. Palibasa, hika. Hinihika na ako. Ba't ako maghahanap ng matinong trabaho? Kung yung sasahurin ko sa matinong trabaho, isang taong kong paghihirapan. Samantalang dito, sa ginagawa kong pagbablog, kalahating buwan lang, kayang-kaya kong kitain. Nakakapag Hong Kong pa, nakakapag China pa, nakakapag Macau pa. O baka magulat kayo, nasa Thailand kami. Ba't naman ako maghihirap na magtrabaho ng matino? Kumikita ako dito sa vlog. Kung ako ba'y magtatrabaho, makakabili ba ako ng Vios? Makakabili ba ako nitong Toyota Rush? Diba? Kahit na ako'y magtrabaho ng matino, tingin ko, kahit 10 taon ako magtrabaho ng matino, hindi ako makakabili ng sasakyan ng 2. Meron pa akong Aerox, meron pa akong Mio, meron pa akong Click, meron pa akong bahay, sarili, hindi ako nangungupahan. May sarili akong lupa, may negosyo pa. Ba't pa ako magtatrabaho ng matino? Bobo! Naku po, naku naman. Kaya alam mo, Paminaw, gamitin mo utak mo, kaya ka hindi umaasenso Kaya hindi kayo umaasenso mga bobong DDS. Nako. Di bali nang masabihan akong bobong vlogger o bayarang vlogger. Kaysa naman sa inyong mga matatalino kayo. Ano ba buhay nyo? Mga bobong DDS. Diba? Nako baka tong mga sombrero ko lang sa harapan mo isang buwan mo ng sahod yung mga yan ayan Ako ba'y makakapagsuot ng ganyang sombrero kung ako nagtatrabaho ng matino?
Bobo. Ay, nako talaga. Ganyan talaga pag mga bobo eh. Kasi, ang akala nila, ang pagbablog, trabahong tamad. Hindi nila alam, eto walang update to. Hindi nila alam, gagana rito, utak. Bukod sa dapat, pogi ka, makinis mukha mo, sa vlog mo, maayos ang iyong pananamit, maganda sombrero mo, akala nila, eto, walang kwenta. Anak ng teteng, punta ka ng YouTube, punta ka ng Facebook. Tignan mo, napakarami ng Pilipinong vlogger ngayon. Bakit? Napakarami pong Pilipino gumanda ang buhay sa pagbablog. Oh. Kaya nga ako nagtataka nga ako doon sa iba hindi nila alam ako'y nauna na. Panahon pa lang ng pandemya. Wala pang pandemya pala, vlogger na ako. Oh. Kung ano man ang meron po ako ngayon, lahat yan pinaghirapan ko sa vlog. Hello po, Naya Brenda Barton. Marcos Fernando Jr., dalawang klase lang yung mga DDS, kundi may bayad, may sayad. Glenport Villanueva, hello po. Mas maraming DDS vloggers, meaning lahat tampas lupa, walang trabaho. Yung iba nga'y bugaw pa eh. Yung iba nga'y nagbebenta pa ng mga tilapia at naghahatid ng tilapia sa kanilang mga sa kanilang mga anito na na mga nasa gobyerno. Diba, naku, wag ako lokohin nyo, wag ako Dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan. Ito. Ipe-play ko pa tong video ni Attorney Claire Castro. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Good morning. Still on VP Sara po. May sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niya lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips were indeed personal but that she never used any government money. And speaking of that, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag nagagawa siya di umano ng official functions. Magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno pero pang-personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Yun. Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinunduhan lamang niya. Kasi po naging official functions ang sabi niya, talagang kailangan niya na pong mag-ulat. Kung private or personal trip po yan,
hindi naman po talaga kinakailangan niya iulat kung anong ginawa niya. So dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Follow up na lang din po. Diba? Bayan o sarili, Ate Tamura. Joseph Pabillar, niya mabasa. Ayan, Joseph Pabillar, Bobo yan, St. Benedict. Ayan, hello po. At advance happy condolence po kay Jake Bolasok. Sana ay kunin ka kagad ng mga demonyo na na kapanalig mo sa paniniwala kay Digong. Kaya hindi kayo mga pinagpapala at si Digong ay doon na mabubulok sa kulungan dahil sa inyong mga masasamang ugali. At actually, ito, hindi ko naman po sa binibigyan kayo ng pag-asa, mga bobong DDS, lalo na yung mga halos mamatay-matay sa pagsuporta kay Digong. Meron pa naman pong pag-asa talaga si Digong na makauwi. Isang pag-asa lang po, isang way para po makauwi si Digong, at yun po ay kung siya po ay matitigok doon sa loob ng kulungan at uuwi po siya na nakagarapon. Ayan, salubungin mo na lang Bulasok, nakakasulasok ang iyong pangalan, kasing sulasok ng mabaho mong utak, walang laman. Happy condolence sa mga DDS. Advance happy condolence. Sana ay kuhanin na ni Satanas si Digong kasi kailangan niya ng pamunuan ng kanyang impyerno. Ayan, palitan niya na si Satanas. Baka sa mga darating po na panahon, hindi na po si Satanas ang leader ng impyerno kung hindi po si Digong na. Ayan, Tessie Limeta, hello po. Maribik Lumboy, ayan, tuwan-tuwa si Ate Tamura, si Nay Brenda Barton, tuwan-tuwa din. Si Ate Japinay. Ate Suset Tabor, ayan, rest in peace Jake Bolasok. Ang sulaso-lasok ng apelido mo, kung ganyan apelido ko, hindi ko gagamitin. Ang baho ang baho, Bolasok. Ang baho ng apelido mo. Ayan, sabi ni Valentina Laureta, mamamatay na daw po siya, o advance happy condolence po sa pamilya. Ano po ba gusto nyo? Cremate o libing ng buhay? Valentina Laureta, thank you At sana'y kunin ka na ni Satanas agad-agad dahil kailangan ni Digong ng makakangkang doon sa impyerno. Pakangkang ka kay Digong. Pag nagkita kayo sa impyerno, pakain mo yung pempem mo. Kasi alam nyo si Digong, type na type po ng mga pakangkangin. Ng mga babaeng makakate ang pempem. Type na type si Digong ng mga ganyan kasi si Digong po, mukha daw etits. Diba? Kaya po gustong-gusto si Digong ng mga pakangkangin na mga babae. Yan. Biker NC Vlogs, hello po. Ayan, Ate Marilu Mirabeles Stalman. Ayan, katulad niyan yung sinasabi ni Attorney Claire. Abay, mag-report ka naman sa bayan, sa Ramboba, kung ano ginawa mo sa Australia na sinasabi mong official na trabaho mo as Vice Presidente. Kasi yung nakita namin na umakyat ka sa stage ng Australia at nagbunganga ka para sa tatay mo, ang alam namin hindi yan trabaho ng Vice Presidente. Yan ay gawain ng isang anak na nag-iiyak dahil ang tatay niyang kriminal ay nakulong. Kaya kami nagtataka sa'yo, Sara, sabi mo, personal trip. Tapos bigla kang bumanat na ito ay official mong trabaho. Trabaho mo ba para sa amin na magbunganga doon sa harapan ng mga bobong DDS doon sa Australia? Ano mapapala namin doon?
Ikaw lang may mapapala doon, pamilya mo lang may mapapala doon, pero kami wala kaming mapapala doon. Oh. Ayan, salamat po Kuya Chris Angel sa press the like button daw po. Nako Sir Makmak, baka buro na yang pempem niya. Nako pag po mga ganyang mga itsura katulad nitong si Valentina Laureta, sus Mariosep. Ang sabi niya, RIP Makmak, rest in Pempem. Sa'yo na yung Pempem mo. Nay Teresita Tan, kailan naging official business ng BP ang manira ng kanyang bansa at kasalukuyang presidente? Ang alam ko sa BP ay katuwang ng president. Tama po. Joseph Adorable, amaw daw po yung tatay niya at nanay niya. Ayan, salamat Joseph, sa pag-amin mo na amaw ang nanay tatay mo. Di amaw din yung anak nila. Joseph Adorable, di amaw ka din. Okay, Aurora TV, ayan po from Kuala Lumpur. Oy, salamat Petang. Salamat datang Kesaya Live, Yutong gusini hari-hari Yupergisini hari-hari. May naisulat din akong 2 book about EJK and paranoia. Dion Pelcuino. Ayan. Okay. Maganda yan kung ma-post mo po sa inyong mga social media account para po para makita po ng ating mga kababayan. Yung inyo pong gawa patungkol po sa EJK at sa paranoia. Diba kaya alam nyo, pupunta kayo dito sa live ko, hindi ako madalas mag-live. Pero ngayon, baka maging madalas na. Pero pag pupunta kayo dito sa live ko, katulad ng ginawa ni Sara na pagsagot sa kanyang impeachment complaint, ad cautelem. Ad cautelem. Be cautious. Kasi po hindi nyo alam, yung mga binabanat nyo sa akin, kapag ako'y tinira nyo ng lamok, titirahin ko kayo ng dragon. Ayan, Esther Luten. Ayan, salamat po. Ayan, thank you po 45 years old na pala si Buday, utak elementary pa rin. Hindi nga kahit nga sa elementary, hindi, pang nursery lang pang preschool, ano ba tawag din yung preschool, yung mga toddler, yung mga 3-year-old. Parang ganun baka nga matalino pa anak kong 2 years old Estrella Rosales, hello po. Ad cautelem, pag pupunta kayo dito sa vlog ko, sa live ko, ad cautelem, be cautious. Kasi po, ang nanay ko naglalaya sa amin pag nabubuisit sa akin. Kasi po ako po ang pinakamalakas mangpikon sa amin. Dun sa kanto namin, pag ako lumabas na, yung mga chismoso doon, mga chismosa, umuuwi. Dahil barado sa akin. Kaya po, naku po, sus Mariosep, galingan nyo po ang pangbaba sa akin. Dahil kayang-kaya ko pong gawing kabusita ng buong buhay nyo, ang buong araw nyo. Kung maganda araw nyo at magko-comment kayo dito sa akin, sisirain ko. Mas maisip pa ang apo kay Sara. Matalino pa mga baby Marcos Fernando Prep. Pronto si Ate Japinay. Kaya ad cautelem be cautious sa pagko-comment sa akin.